huwag kang pahara-hara sa daraanan kung abnormal kang bata ka. Ay nako, kung mayroon lang akong ibang mapupuntahan, siguradong hindi ko gugustuhin na dito mamalagi at magbantay sa inyo magkapatid. Pero sige, tutal naman makikinabang din ako sa pagtira rito. Titiisin ko na lang ang kabaliwan mong lintik ka. Bakit po kayo gagalit sa akin? May nagawa po ba akong kasalanan? Oo, at alam mo kung ano yung pagkakasala mo? Yun ay nung araw na isinilang ka ng nanay mo. Ay nako, diyan ka na nga naaalibadbaran ako sa pagmumukha mo. Nadnad, bunso, ano bang ginagawa mo dyan sa kusina? Kanina pa kita hinahanap, nandyan ka lang pala. O, Tia Trining, tapos na po ba kayong magbanyo? Oo, Odessa. Tapos na akong gumamit ng CR. Tamang-tama naman paglabas ko nakita ko tong sinadnad kaya nakipagkwentuhan muna ako sandali. Naku, Tia, mabuti at naiintindihan mo yung mga sinasabi niyan. Pautal-utal po kasi magsalita yan at minsan medyo may pagkamakulit. Ay, kung alam mo lang, inis na inis ako makita yung kapatid mo may diferensya sa pag-iisip at hindi ko alam kung makakatagal ba ako dito. Ay, bahala na nga. Ano po yun, Tia? May sinasabi po ba kayo? Pasensya na, medyo hindi ko po kasi narinig Ay, wala naman, Odessa. Halika, bumalik na lang tayo ron sa sala at makapagkwentuhan at mapag-usapan na rin yung tungkol sa pagtira ko rito sa inyo. Mabuti pa nga po, Tia. Tatawagin ko na rin sa kwarto niya si Omar para makasama natin sa usapan. Taon 2002, Iloilo. Pasado 5:00 ng hapon. Kararating pa lamang noon ng kanilang tiyahin na si Trining mula sa malayong bahagi ng Iloilo. Nagdiretso yan sa banyo nila Odessa dahil kanina pa siya naiihi sa biyahe at doon nakita niya ang bunsong kapatid nina Odessa at Omar na si Nadnad. May pagkaisip bata yun, nalikas na sa kanya simula pa nung pagkasilang ngunit nakakausap naman ng maayos. Matagal na panahong hindi nila nakita at nakasama ang tiyahin, kaya walang ideya ang ginang na lumaking ganoon si Nadnad. Maraming salamat po, Tia Trining, sa pagpayag niyong dito muna tumira sa amin, kahit alam kong meron din kayong anak na kailangan niyong bantayan at alagaan doon sa inyo. Oo nga po pala, kumusta po si Bianca? Ay, walang anuman, Odessa. Kaisa-isang kapatid ko ang nanay niyo tsaka mga pamangkin ko kayo. At nung nabubuhay pa siya, ipinangako ko sa kanya na hindi ko kayo pababayaan kahit anong mangyari. Isa pa, sino-sino pa bang magdadamayan kundi tayo lang din naman, di ba? At tungkol naman dun sa pinsan mo, ayos lang naman siya. Ayun, sa awa ng Diyos, magandang trabaho sa sentro dun sa lugar namin. Mabuti naman po kung ganon. Grabe, ang tagal na naming hindi nagkakasama-samang magpipinsan. Mga bata pa kasi kami nung huli kaming bumisita sa inyo. Ay, oo nga pero hayaan mo, darating din ang panahon na magkikita-kita ulit kayo. Teka, ito na ba si Omar? Yung sumunod sa iyo? Opo, siya na nga po. Nagtatrabaho siya ngayon sa palengke bilang kargador tapos ito naman pong sinadnad, nandito lamang palagi sa bahay. Kailangan po siyang matutukan at alagaan, lalo na po sa pagpapainom ng gamot. Magandang araw po, Tia Trining. Masaya po kami makita kayo ulit kahit medyo parang nakakalimutan ko na kung kailan tayo huli nagkita. Magandang araw din naman sa iyo, Omar. Ang laki mo na at nagmana ka sa nanay mo. Lumaki kang gwapo. Nako, maraming salamat po. Matagal ko na pong alam yun. Huwag na lang po kayo maingay, baka pagkaguluhan tayo ng mga kapitbahay. Maloko ka rin pala sige na nga, sinabi mo Odessa, wag mo sanang mamasamain ha? Bakit nagkaganyan ang bunso nyo? Ang ibig kong sabihin ay, normal naman sinadnad nung ipinanganak ni Ate Olivia noon, pero bakit nagkaganyan siyang lumaki? May problema daw po sa pag-iisip si Nadnad, Tia. Mabagal yung development ng utak niya, kaya medyo utal sa pagsasalita, pero nakakausap naman po siya ng maayos. Yun nga lang kailangan talaga ng masusing pag-aalaga at regular na pagpapainom ng gamot para sa anxiety niya. Ay, ganun ba? Epekto siguro yan ng magkasunod na pagkamatay ng mga magulang ninyo. Paano ba naman kasi? 2 taon pa lang na namamatay si Ate Olivia. Sumunod na kaagad yung tatay ninyo. Yun nga rin po ang naiisip kong dahilan.
Sana kasi nakinig na lang si tatay sa amin noon na huwag nang pumalaot dahil may paparating na bagyo nung araw na yon. Kaya lang sa kagustuhan niya makahuli ng isda para may maibenta at may makain kami, ayun, nagpumilit pa rin siyang maglayag. Ay siya, huwag na nga natin silang pag-usapan at baka hindi na matahimik ang mga kaluluwa nila kung nasan man sila ngayon. Maiba tayo, Odessa. Bukas nga palang alis mo, tama? Opo, Chang. Kaya nga po kailangan na makakasama ng mga kapatid ko dito sa bahay at malaking bagay po na kayo ang nandito para mabantayan sila na maayos, lalo na po itong si Nadnad. Kaya naman po siyang alagaan ni Omar pero syempre, iba pa rin po kapag may nakatatanda na titingin at palagi magpapaalala sa kanila, lalo pa nga at may trabaho rin si Omar. Ay, huwag ka mag-alala, Iha. Ako nang bahala sa kanila at hinding-hindi ko sila pababayaan. Aalagaan ko sila rito habang wala ka. Ibig sabihin, dito na po kayo titira sa amin, Tia Trining? Ganun na nga, Omar. Wala naman kasi ako magagawa, lalo pat hindi ko naman kayo matitiis na magkakapatid. Naku, maraming salamat po, Chang. Hayaan niyo po, buwan-buwan ako magpapadala at dadagdagan ko na rin para sa inyo. Huwag niyo pong isiping sweldo niyo yon. Tulong ko po yun sa inyo kapalit ng pagbabantay at pagsama niyo sa mga kapatid ko. Omar, Nadnad, huwag niyong bibigyan ng sakit ng ulo si Chang dito, ha? Huwag kayong pasaway at lagi kayong makikinig sa mga paalala niya, okay? Opo, ate. Huwag ka mag-alala, igagalang po namin si Tia Trining at palagi kami susunod sa mga sasabihin niya. Basta ate, huwag mo kaming kalilimutan, ha? Sana kasi, huwag ka na lamang umalis eh. Omar, napag-usapan na natin ang tungkol sa pag-alis ko, di ba? Huwag kayong mag-alala. Pagdating ko ron, tatawag ako agad sa inyo. Nakuha ko naman na yung number ni Aling Nova. Siya lang kasi may cellphone dito sa lugar natin, kaya kahit nakakahiya naglakas loob na akong makisuyo. Buti na lang at mabait yung kapitbahay natin na yon. Ate? Alis ka, ate? Iiwan mo kami, Kuya Omar? Nadnad, bunso, uuwi rin si ate, ha? Magtatrabaho lang ako para mabili yung laruan na gusto mo. Di ba gusto mo yung mahabang baril-barilan at saka yung malaking bola? Kaya magpapakabait ka rito, ha? At wag na wag kang lalabas ng bahay nang hindi kasama ang Kuya Omar o kaya si Tia Trining. Naiintindihan mo ba, bunso? Opo, ate. Hindi lalabas ng bahay. Nadnad. Hintay lang po dito, pati laruan. Si Trining ang nag-iisang nakababatang kapatid ng kanilang pumanaw na ina dahil sa sakit na breast cancer. 2 taon na ang nakalilipas, samantala ang kanilang ama naman ay sumunod ding namatay, dulot ng pagkalunod habang nasa laot sa kasagsagan ng bagyo. Dahil sa hirap ng buhay, bilang panganay, napagpasyahan ni Odessa na mag-apply ng trabaho patungo sa gitnang silangan at maswerte naman na agad siyang natanggap bilang kasambahay. Upang may makasama ang maiiwang mga kapatid sa Pilipinas, sinulatan niya ang tiyahin na si Trining para pakiusapan na doon muna tumira sa kanila kahit hanggang matapos lamang ang 2 taon na una niyang kontrata. Agad naman yung pumayag, kaya naman ilang araw lamang ay bumiyahe na rin yon patungo sa kanilang lugar. Kinabukasan, nakaalis na ang dalagang si Odessa at naiwan ang mga kapatid sa pangangalaga ng kanilang tiyahin. Ang buong akala ni na Omar ay maayos na ang lahat, ngunit ilang araw pa lamang ang nakakalipas, nagpakita na ng tunay na ugali ang kanilang Tia Trining. Mabutit hindi ka pa nakakaalis, Omar. Pakikuha nga muna yung mga sinampay sa labas. Pakibilisan na rin dahil maliligo ako at sobrang init pala rito sa lugar ninyo. Ang aga-agay, napakaalinsangan. Po, aalis na po ako, Chang eh. Baka kasi malate ako sa trabaho. Ganon. So nagrereklamo ka. Baka nakakalimutan mo yung bilin sa inyo ng ate mo na huwag akong bibigyan ng sakit ng ulo at palaging susunod sa mga utos ko. Sige po. Nakakainis naman. Damit niya naman yun, tapos iuutos pa sa akin. Ano yon? May sinasabi ka ba? Ay, wala po. Sige po, gagawin ko na po yung utos nyo, Tia Trining. Mabuti kung ganon. Alam mo kung ako sa'yo, bilisan mo na yung kilos mo dahil hindi ko kasalanan kapag nahuli ka sa trabaho.
Wala nang nagawa pa si Omar kundi ang magmadaling lumabas para kunin ang sinampay ng tiyahin. Saka mabilis din yung bumalik sa loob ng bahay. Ngunit nagtaka siya sa kasunod na sinabi sa kanya ng ginang. Oo nga pala, Omar. Pagsabihan mo nga yung kapatid mong sinadnad, ha? Hindi na ako natutuwa sa mga ikinikilos niya. Ha? Bakit po? Ano po bang ginawa ni Nadnad, Chang? Hindi ba kayo tinuruan ng mga magulang niyo na magligpit ng pinagkainan pagkatapos kumain? Simpleng bagay lang, hindi niya pa magawa. Ay, pasensya na po, Chang. Ganun po talaga si Nadnad. Hindi po kasi niya alam kung paano gawin yun eh. Pero hayaan nyo, sa susunod ako na lang ang magliligpit ng lahat ng kalat niya. Pero sa ngayon po, kailangan ko nang umalis at baka mapagalitan ako ng amo ko. Siguruhin mo lang na matuturuan mo na maayos ang kapatid mo, ha? Hindi ako tumira rito para gawin yung katulong. Kung kay Odessa umuubre ang mga katamaran ninyo, pues sa akin hindi. Sige po, Chang. Oo nga po pala. Pakigising na lang po si Nadnad mamayang 7:00 kasi kailangan niya pong uminom ng gamot. Huwag mo nga akong turuan ng dapat kong gawin. Hindi ko kasalanan kung malalampasan niyang oras ng pag-inom nun dahil dapat alam niya na yun. Napatango na lamang ang binata, saka nagmamadaling lumabas ng bahay. Iniwan niyang nasa kwarto pa si Nadnad at mahimbing na natutulog. Makalipas ang halos 1 oras ay nagising na ang binatilyo at lumabas ng silid habang papungas-pungas pa. Nang makita siya ng tiyahin ay galit siyang sinita nito. Aba, gising na pala ang pensyonado. Hoy Bulol, bilisan mo nang ang kumilos dyan at maglampaso ka ng sahig. Tingnan mo nga ang dumi-dumi na. Ay, hindi po ako marunong. Tsaka gugutom po ako. Gusto ko na pong kumain. Ay naku, bisit kang bata ka. Pati paglalampaso ng sahig hindi mo alam gawin? Ano na lang ang silbi mo rito sa bahay? Kumain at matulog? Ay, ewan ko ba kung paano nakakatagal sa iyo ang mga kapatid mo. Isa kang malaking pabigat sa buhay. Hindi totoo yan. Mahal ako ate at Kuya Omar. Sipag ako bata. Love nila ako. Ayun, nakakaintindi ka naman pala eh. Ibig sabihin, nagtatamad-tamaran ka lang talaga. Halika nga rito. Ayan, pumasok ka sa banyo at kunin mo yung basahan. Tapos linisin mo yung sahig sa sala. Hindi kita pakakainin hanggat hindi mo nagagawa yung inuutos ko. Maliwanag? Hindi po alam yan eh. Sumbong kita, Ate Desa at Kuya Omar. Hindi ako natatakot sa Ate Desa at Kuya Omar mo, ha? Kahit magsumbong ka pa sa kanila. Hala, sige, kumilos ka na bago pa ako tuluyang mainis at baka ikulong pa kita dyan sa banyo. Kahit hirap na hirap at hindi alam kung ano ang gagawin, pinilit na lamang kumilos ng binatilyo habang umiiyak at tila takot na takot. Sa bawat kaunting pagkakamali ay mga kurot at hampas sa kanyang balikat ang binibigay ng tiyahin. Bagay na hindi niya kailanman naranasan sa mga magulang at kapatid. Matapos niya maglampaso ng sahig, kahit sa pamali-maling paraan, ay muli na naman siyang inutusan ng tiyahin para hugasan ang mga pinggan sa lababo. Susunod ka rin naman pala, ang dami mo pang arte. Ngayon naman, hugasan mo yung mga pinagkainan ko rin sa lababo. Ayusin mo, ha? Ayaw ko may makikitang tirang sebo o kahit kaunting dumi dahil ipapaulit ko yun sa'yo. Kilos na! Pagod na, Nadnad. Gutom na. Gusto na po kain. Hindi ka ba talaga nakikinig? Ang sabi ko, saka ka lang kakain kapag tapos mo ng lahat ng inuutos ko. Napakahina talaga ng kukote mo. Muli, dahil sa kagustuhang matapos sa mga gawain at makakain, ay sinunod na lamang niya ang tiyahin. At nang makatapos na nga ay pinakain siya noon, subalit hindi na alalang painumin siya ng gamot. Kinahapunan, pag-uwi ay naabutan ni Omar na nasa upuan ang kanilang tiyahin habang naglilinis ng kanyang kuko. Nakakalat sa sahig ang mga gamit ng ginang at tila walang balak na iligpit ang mga yon. Magandang hapon po, Chang. Si Nadnad po nasaan? Ay naku, Omar, hindi ko alam. May ginagawa ako rito, kaya wag mo akong tanungin tungkol dyan sa bulol mong kapatid. Sige po. Titingnan ko na lang sa kwarto at baka natutulog lang. Ano po palang lulutuin yung ulam ngayong gabi? Aba,
At ako pa magluluto. Nakita mo nang hindi pa ako tapos sa paglilinis ko ng kuko. Ikaw na lang munang bahala. Total marunong ka naman siguro magluto kahit itlog lang. Ganun po ba? Sige po, ako na pong bahala. Papasok na po muna ako sa kwarto. Nang makapasok sa silid, naabutan niyang naroon ng kapatid. Tila tulala na naman yon at may malalim na iniisip. Tumabi siya sa binatilyo sa kapabulong na nagsalita. Ayos ka lang ba, Nadnad? Kumusta ka rito sa bahay? Hindi ka ba nagpasaway kay Tia Trining? Pero sa totoo lang, mukhang nagkamali yata si Ate Odessa ng tinawagan na tao para makasama natin dito sa bahay. Akala ko okay si Tia Trining pero halos 1 linggo pa lang nawala si ate. Nakikita ko na yung kasamaan ng ugali niya. Kuya, huwag ka alis. Huwag mong iwan, Nadnad. Takot ako sa kanya. Ha? Anong ibig mong sabihin, Bunso? Kanino ka natatakot? Kay Tiang Trining ba? Marahang tumango si Nadnad, saka yumakap sa kanyang kuya at tahimik na napaiyak. Bigla ay nakadama ng inis at pag-aalala si Omar kaya nagpasya siyang lumabas ng kwarto kasama ang kapatid para kumprontahin ang kanilang tiyahin. Tiang, may sinabi po sa akin si Nadnad. Pinaglampaso niyo raw siya ng sahig at pinaghugas ng pinggan kaninang umaga. Bakit niyo naman po yung ginawa sa kanya? Alam niyo naman pong hindi pwede mapagod at mapersa yung bata. Pwede ba, Omar? Huwag kang ang OA. Sa palagay mo ba magagawa ko yon? Hindi mo man lang ba naisip na baka nagsisinungaling lang yung kapatid mo? Isa pa, kung sakaling totoo man yun, ano naman ang masama? Mabuti nga tinuturuan ko yung bulol na yan kung paano kumilos dito sa bahay. Kaya nagkakaganyan yan dahil hindi nauunat ang mga butot kasukasuan. Ano, habang buhay na lang napalamunin at pabigat yan sa inyo? Bawiin mo lahat ng sinabi mo. Kailanman hindi naging pabigat sa amin si Nadnad at wala kayong alam kung anong hirap ang pinagdaanan namin para lang mapalakit maalagaan siya mula nung mamatay si nanay at tatay. Kung hindi niyo siya kayang alagaan katulad ng ginagawa namin, huwag niyo na lang sana siyang pagawin ng kung ano-ano rito sa bahay. Maawa naman po kayo sa kanya. Ay, napakadrama naman pala ng pamilyang ito. Hoy, Omar, baka nakakalimutan mo. Hindi ako nandito para gawin yung alila at maging tagalinis ng kalat nyo. Nagpunta ko rito para bantayan kayo at magsumbong sa Ate Odessa nyo sakaling gagawa kayo ng mga kalokohan. Magpasalamat ka nga, pinagtsatsagaan ko pa kayo kaya huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Basta po sa susunod, huwag nyo nalang ipagawa kay Nadnad yung mga bagay na alam nating hindi niya kayang gawin. Baka po kasi atakahin siya sa puso kapag napagod siya ng sobra. Ay, ewan ko sa inyo magkapatid, ang aarte nyo. Yan na nga kayo't makapasok na lamang sa kwarto. Hindi na lamang nagsalita si Omar para hindi na humaba pa ang usapan. Sa halip ay napapailing na muling niyaya ang kapatid para pumasok sa kanilang silid. Doon kinausap niya si Nadnad at pinagaan ng loob, saka niyakap ng mahigpit. Matapos ay kumilos na siya para magluto ng kanilang hapunan habang nagkulong naman sa silid ang kanilang tiyahin. Makalipas ang 2 buwan, naging maayos naman ang lahat. Kahit patuloy na mainit ang ulo ni Trining sa binatilyong si Nadnad, hindi niya yon pinakikilos ng mga gawain sa bahay. Sa halip ay hinihintay niya na lamang ang pag-uwi ni Omar para yun ang maglilinis. Kaya naman, paminsan-minsan, hindi maiwasang mapabulong at mainis ng binata. Nakakainis naman talaga. Pagod ka na nga sa trabaho tapos pagod ka pa pag-uwi sa mga gawaing bahay. Ako naglilinis, nagluluto at nagliligpit ng mga pinagkainan. Ewan ko ba, parang wala rin kaming kasama ni Nadnad Nung nandito si ate, lahat to siyang gumagawa kaya nakakapagpahinga pa ako pag-uwi. Teka, kumusta na nga pala siya dun? Mahigit 2 buwan na mula nung makaalis siya pero hanggang ngayon hindi pa rin tumatawag kay Aling Nova para man lang kumustahin kami Kasabay ng isiping yun, biglang nakadama ng labis na kalungkutan ang binata, kaya hindi niya na napigilan pa ang sarili na tanungin ang tiyahin kung tumawag at nakausap na ba noon ang kanilang Ate Odessa. Tiang, gusto ko lang po sanang itanong, tumawag na po ba si ate kay Aling Nova? Ang sabi niya kasi noon, bago umalis, tatawag daw agad pagdating dun Pero mahigit 2 buwan na wala pa ring paramdam.
Kumusta na kaya siya dun? Ay nako, wag ka akong tanungin mo, Omar. Isa pa yung ate mo eh. Hanggang ngayon niho, wala man lang paramdam. Baka akala niya hindi tayo kumakain dito. Tapos siya ron ang sarap ng buhay. Hinihintay ko nga rin yung ipapadala niyang pera para makapag-grocery man lang ng mga pagkain dito sa bahay. Wala naman po tayong magagawa kung ganun eh. Hintayin na lang natin yung tawag niya. Sigurado namang ipapaalam ni Aling Nova sa atin kapag tumawag si ate. Pero sa ngayon sana nasa mabuti siyang kalagayan. Samantala, habang nasa ibang bansa ay labis na nag-aalala na si Odessa para sa kanyang mga kapatid sapagkat hindi niya natupad ang ipinangako na agad na tatawag pagkarating niya doon. Madalas ay napapabulong na lamang siya sa sarili sa gitna ng malalim na pag-iisip. Kumusta na kaya si Nadnad at Omar doon sa Pilipinas? Ang tiyang Trining kaya kumusta na? Sana naman maisaayos na yung mga dokumento para mapayagan na akong makapagpadala ng pera sa kanila. Ang tagal kasing asikasuhin ng mga amo ko yung mga papel at ID ko eh. Tapos, hindi pa available ang overseas call dito ngayon. Sobrang miss na miss ko na talaga sila. Kung alam lang nila na nalulungkot talaga ako rito. Samantala, ng mga sumunod na araw, pag-uwi ni Omar mula sa trabaho ay naabutan niyang may hawak na bagong cellphone ang kanilang tiyahin, habang tuwang-tuwa na nakaupo na kinukutingting ang kanyang telepono. Mukhang bago yan, Tiyang ah. Teka, saan po galing yan? Oh, nandiyan ka na pala, Omar. Oo, bago nga itong cellphone ko. Inutang ko dyan kay Aling Nova tapos ang ate Odessa mo ang pagbabayarin ko. Sasabihin ko na lang sa kanya kapag tumawag na siya. Ang tagal nga eh. Kailan kaya tatawag yon? Alam mo, kailangan kasi natin to para dito na lang tayo kukontakin ng ate mo. Nakakahiya naman kung palagi tayo makikisuyo dun sa kapitbahay natin, di ba? Wow, ayos po yan. Ibig sabihin makakausap na natin si ate kapag kailangan natin siyang tawagan. Hoy, ano bang pinagsasasabi mo riyan? Hindi pwedeng palagi nating kakausapin ang ate nyo dahil magastos at mahal ang pagtawag sa ibang bansa. Saka lang natin to gagamitin at lalagyan ng load kapag araw na ng padala niya ng pera. Teka po, alam po ba ni ate na siya magbabayad ng cellphone na yan? Alam mo, Omar, napakaanga-anga mo talaga, no? Paano nga niya malalaman hindi pa nga nagpaparamdam yung ate mo? Kahit nga kay Aling Nova, hindi pa rin tumatawag eh. Sigurado po magugulat yun kasi may utang na agad siya nang hindi niya nalalaman. Kahit atakihin pa siya sa puso ng gulat, wala rin naman na siya magagawa dahil nandito na to. Mabuti nga gumawa na ako ng paraan para hindi na siya mahirapang kontakin tayo sa tuwing magpapadala siya ng pera. Muli, hindi na sumagot si Omar. Ipinaubaya na lamang sa tiyahin ang mga susunod na mangyayari. Kahit papaano, nagkaroon siya ng kaunting pag-asa na isang araw ay makakausap na rin nila ang kanilang ate Odessa. Nang sumapit ang ika-4 na buwan, saka pa lamang tumawag ang dalaga kay Aling Nova habang nasa trabaho naman ang kanyang kapatid na si Omar. Hello, Odessa. Naku, mabuti naman at sa wakas ay naisipan mo nang tumawag dito kay Aling Nova. Akala ko nakalimutan mo na kami. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Ha? Bakit ko naman po kayo makakalimutan? Kaya nga po ako nandito para sa mga kapatid ko. Pero pasensya na po kayo kung ngayon lang ako nakatawag, Tiyang. Marami pa po kasing kailangan na asikasuhing dokumento kapag baguhan pa lang dito bago makapagpadala ng pera dyan sa Pilipinas. Pero ngayon po, naayos ko ng lahat kaya makakapagpadala na ako sa inyo buwan-buwan. Mabuti naman kung ganun, Odessa. Ay, siya nga pala, tutali nabanggit mo na rin lang ang tungkol dyan. Kailan at anong petsa ka naman magpapadala? Kailangan na kasing mabayaran yung mga utang dito na ginamit namin panggastos ng mga nakaraang buwan. Naiintindihan ko po, Tiyang. Pasensya na po talaga. Sige po, sa darating na Biyernes, magpapadala na po ako. Bayaran niyo lahat ng utang dyan. Bumili kayo ng pagkain at iba pang pangangailangan sa bahay. Pati po yung mga gamot ni Nadnad. Tapos sa inyo na po yung sobra. Naku, salamat naman kung ganon. Naubos na kasi yung naipon ko dahil nagamit ko na rin dito sa bahay eh. Sige po, Tiyang, salamat po at hindi niyo pinababayaan ng mga kapatid ko. Kamusta na nga po pala sila? Pwede ko po ba silang makausap kahit saglit lang? Ay, yun nga rin sana ang gusto ko, kaya lang nasa trabaho kasi ngayon si Omar at si Nadnad naman
Medyo may pagkapasaway pala yun. Madalas nasa labas ng bahay. Gusto lang palaging gumala mula nung umalis ka. Hindi na nga nakikinig sa akin yun kapag sinasaway ko eh. Tapos sumasagot pa ng pabalang. Diyos ko, Chang, totoo po ba yan? Pasensya na po talaga kayo ha. Naging pasaway na pala si Nadnad. Ay, teka, di pa po may trabaho si Omar? Nakakapagbigay po ba siya sa inyo para sa gastusin dyan sa bahay? Isa pa yung si Omar, hindi nag-aambag sa akin dito at sarili lamang niyang iniintindi niya. Maging yung mga gamot ni Nadnad hindi na rin siya nakakabili kaya ako na lamang ang palaging gumagawa ng paraan at nababaon na ako sa utang. Naku, Chang, hindi na po siguro tama yung mga ginagawa nila. Kailangan ko na talaga sila makausap. Maiintindihan ko po kung si Nadnad lang ang poproblemahin nyo. Pero kung pati si Omar nagiging irresponsable na rin, hindi ko na talaga mapapalagpas yan. Teka, anong araw po bang day off niya sa trabaho? Sa pagkakaalam ko tuwing linggo ang araw na wala siyang pasok. Hindi ko na rin kasi siya gaanong kinakausap dahil palagi niya akong iniirapan at sinisinghalan. Sa totoo lang, Chang Trining, hindi ko alam kung paano hihingi ng dispensa sa inyo dahil sa ginagawa ng mga kapatid ko. Sobrang nakakahiya po talaga. Hayaan niyo po, pag nakausap ko sila, pagsasabihan ko talaga sila. Hayaan mo na, Odessa. Huwag mo nalang pagalitan. Total naman hindi na kayo iba sa akin. Parang anak na rin ang turing ko sa inyo, lalong-lalo na kay Nadnad. Utang na loob ko po talaga sa inyong lahat ng ginagawa niyong sakripisyo para sa mga kapatid ko, Chang. Nauunawaan ko, Odessa, at batid kong hindi madali ang buhay dyan sa abroad, lalo na't malayo ka sa pamilya mo. Ay, oo nga pala, umutang ako ng cellphone dito kay Aling Nova. 10,000 ang halaga nito at kailangan na mabayaran sa susunod na linggo, kaya kung maaari sana'y dagdagan mo na rin yung ipapadala mo. Po, bakit po kayo umutang ng cellphone? At ang laki naman po yata ng 10,000. Ikaw naman, Odessa. Kung tutuusin, mura na nga to kasi utang naman. Isa pa, alam mo namang kailangan namin to dito sa bahay para dito ka na lang direktang kukontak. Nakakahiya naman kung palagi tayong mangiistorbo kay Aling Nova sa tuwing tatawag ka. Kagaya ngayon, ang tagal na natin nag-uusap. Huwag mong sabihing tatanggihan mo pa to dahil hindi ko na ito pwedeng isole. Kaya sa susunod, dito ka na sa amin tumawag, ha? Nang sa ganun ay makausap mo rin yung mga kapatid mo. Ganun po ba? Sige po, Chang. Pipilitin ko na lang pong dagdagan ng 10,000 yung ipapadala ko. Paano po? Ibababa ko na tong telepono at marami pa akong gagawin. Mag-iingat po kayo dyan. Mabuti naman kung ganon. Yung ipapadala mo, huwag mo kalilimutan, ha? Sige na, mag-iingat ka rin dyan. Bye! Nang maibaba ang tawag, halos walang pagsidlan ang tuwa ng ginang. Pakanta-kanta pa habang nagtungo sa bahay ni Aling Nova para isauli ang cellphone. Nang makabalik sa kanilang bahay, naabutan niyang nasa sala si Nadnad at nagtanong kung si Odessa ba ang tumawag. Ate Desa yon? Tatawag Ate Desa? Ay nako, nandito na naman tong bulol na to. Hindi si Ate Desa mong tumawag. Wala lang yon. Baka naalimpungatan ka lang. Mabuti pa bumalik ka na lang ulit sa pagtulog. Pasok dun sa kwarto. Bilis! Gutom dyan, Nadnad. Kakain po ako. Buwisit talaga tong batang to, oo. Hoy, wala akong pakialam kung nagugutom ka. Hintayin mo Kuya Omar mo para siya mag-asikaso sa iyo dahil hindi ako katulong dito. Wala na nga akong sweldo sa pagbabantay sa inyo tapos gagawin mo pa akong muchacha? Pasok sa kwarto bago pa magdilim ang paningin ko sa iyong leche ka. Bad ka? Hindi ka bayad tulad Ate Desa, Kuya Omar? Iyoko sa'yo. Alis ka dito, bahay namin. Ganon. Talagang ginigigil mo akong hampas lupa ka, ha? Halika nga rito. Yan. Gusto mo yan, di ba? Pumasok ka sa kwarto. Pasok! Wala nang nagawa pa si Nadnad kung hindi ang pumalahaw ng iyak at magtungo sa silid nila ng kanyang kuya. Samantala, kinahapunan habang nasa daan pauwi ay muling naalala ni Omar ang kanilang ate Odessa. Kaya naman hindi niya mapigilang mag-alala at mapabulong sa sarili. Ano na kaya nangyari kay ate? Diyos ko, sana po nasa mabuti siyang kalagayan at sana rin maisipan niya na akong tulungan. Wala na kasing natitira sa sinusweldo ko dahil
Tamang-tama lang para sa mga gastusin sa bahay at pambili ng gamot ni Nadnad. Minsan nga kulang pa. Sana dumating din yung araw na hindi na namin kailangan magkahiwa-hiwalay para lamang mabuhay. Nang makarating sa bahay, agad siyang nagtungo sa kwarto para magbihis at upang kumustahin ang kanyang kapatid. Batid niyang palagi lamang yung naroon kapag wala sa sala. Nakita niya na umiiyak si Nadnad dahil nagugutom na raw. Tinanong niya ang kapatid kung bakit hindi nagsabi sa kanilang tiya Trining, ngunit sumagot yon at sinabing hindi siya pinansin ng kanilang tiyahin. Tuloy ay hindi na naman napigilan ni Omar ang inis at labis na pagkayamot sa ginang, kaya kinausap niya na naman yon. Tiyang ano na naman po ba to? Nagsabi pala sa inyo si Nadnad na nagugutom na siya at gusto niyong kumain pero hindi niyo raw siya pinansin. Bakit ba ginagawa niyo to sa kanya? Hoy, Omar! Huwag mo nga akong pagsalitaan na para bang sobrang sama akong tiyahin. Kung tutuusin, sobra-sobra na yung ginagawa kong pagsama at pagbabantay sa inyo rito sa bahay at kalabisan na kung pagsisilbihan ko pa kayo. Naiintindihan mo ba yon? Mambihira naman kayo. Sige, hindi ko na iaasa sa inyo si Nadnad. At sana kapag tumawag yung magaling naming ate, ipakausap mo sa akin dahil tatanungin ko siya kung may balak pa ba siyang tulungan kami at kung alam pa ba niyang may naiwan siya mga kapatid dito. Nako, yung ate mo, mula nung umalis hindi na talaga nakaalala. Abay, parang nag-iwan lang ng mga alagang pusa sa bahay ah. Kailangan ko pa naman ng perang ipambabayad dito sa cellphone na inutang ko kay Aling Nova. Hindi sinabi ng kanilang tiyahin ang totoo na tumawag at nakausap niya na si Odessa gamit ang cellphone ng kanilang kapitbahay at nakahanda na yung magpadala sa darating na Biyernes. Dahil doon, mas tumindi pa ang inis ni Omar para sa kanyang ate. Nakakainis na siya. Ang laki pa naman ng tiwala ko sa kanya dahil sa sinabi niyang hindi niya kami pababayaan. Akala niya yata masarap ang buhay namin ni Nadnad dito. Makalabas na nga lang. Ibibili ko na lang na makakain yung kapatid ko. Bisit na buhay to. Dumating ang araw ng Biyernes. Yun ang araw na magpapadala ng pera si Odessa kay Trining at day off din ni Omar sa trabaho. Salungat yon sa sinabi ng kanilang tiyahin kay Odessa na tuwing linggo raw walang pasok ang binata. Nakita niyang namili ng kaunting grocery at gamit sa bahay si Trining, kaya tinanong niya kung galing na ba kay Odessa ang ginamit niyang pera. Nagpapatawa ka ba, Omar? Siyempre hindi, no? Paano naman magpapadala ang ate mo hindi na nga natin maramdaman, di ba? Galing ang pera ko sa anak kong si Bianca. Sweldo niya kasi ngayon sa trabaho. Mabuti pa nga yung anak ko na yun kahit papano nakakatulong sa atin samantalang ako dapat ang nagbibigay sa kanya. Mukhang tuluyan na talaga kaming pinabayaan ni ate. Wala siyang kwentang kapatid. Sana maging masaya siya kung nasan man siyang lupalop ngayon. Alam mo, huwag na lang kayong umasang babalik pa yung ate niyo dahil mukhang masaya na siya sa buhay niya doon sa abroad. Bahala siya kung yun ang desisyon niya. Tiyang, baka po may sobra ka pa kahit konti lang. Hihiramin ko lang po sana para ipambili ng gamot ni Nadnad. Babayaran din kita sa sweldo ko. Ano ka ba naman, Omar? Nakita mo nang namili na ako, Isa pa, kahit may natitira pa akong pera, hindi pa rin kita pahiramin dahil sa anak ko galing yun. Pati ba naman gamot ng kapatid mo, iasa mo pa sa kanya? Napayuko na lamang noon ang binata at napakuyom ang mga kamao, habang balot pa rin ng labis na pagkainis sa kanyang ate Odessa. Samantala, mabilis na lumipas ang mga araw at nagpatuloy sa buwan ng pagpapadala ng pera si Odessa, subalit hindi yun ipinapaalam ni Trining kina Nadnad at Omar. Nais niyang sila lamang ng anak niya ang makinabang sa perang galing sa pamangkin na nasa abroad. Isang gabi, habang magkasama sa kwarto sina Nadnad at Omar at nakahanda na sanang matulog, biglang napalunok siya ng laway sa hindi inaasahang tanong ng bunsong kapatid. Kuya, uwi ba ate? Bakit wala pa ate? Ha? Oo naman bunso, uuwi pa si ate Odessa. Nagtatrabaho lang yun sa malayo pero uuwi na rin yun. Malay mo bukas, baka nandito na siya, di ba? Huwag ka mag-alala,
Maraming pasulubong sa iyo yun pagdating. Maraming laruan tsaka pagkain pag-uwi, Ate Odessa? Oo, maraming laruan at pagkain. Basta magpakabait ka lang at lagi kang magdadasal kay Jesus na umuwi na si ate, ha? Opo, Kuya Omar. Oh, siya, sige. Matulog ka na at bawal sa'yo magpuyat. Matulog na tayo, ha? Good night, bunso. Good night, Kuya. Nagpatuloy ang ganoong buhay ng magkapatid na sina Nadnad at Omar sa piling ng kanilang sakim na tiyahin. At sa madalas na pagtawag ng kanilang ate Odessa, hindi nakakausap ng dalaga ang mga kapatid dahil ang alam noon ay tuwing araw ng linggo ang day off ng lalaki. Nakakainis naman si Omar, kaya nga ako tumawag ngayon kasi alam kong day off niya dahil linggo tapos wala rin pala dyan. Hindi po ba nagpaalam bago umalis? Hindi nga eh. Ay nako, sanay na rin ako sa kapatid mong yon. Palagi mas gustong umalis at makipag-inuman lang sa barkada kapag walang pasok. Isinasama pa palagi si Nadnad, kaya pag umuwi sila, mukhang gusgusin tuloy yung bata. Lintik siya, dinadamay pa talaga sa bisyo niya yung bunso namin. Chang, hindi mo po ba siya pinagbabawalan? Ano ka ba naman, Odessa? Sino ba naman ako sa kapatid mo? Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko sa iyo noon na palagi lang siya nakasinghal kapag kinakausap ko? Natakot na nga rin akong kumprontahin siya eh. Kaya nga halos kalahati sa mga perang pinapadala mo ay napupunta lang sa kanya dahil inaaway niya ako kapag hindi ko binibigyan. Tapos ayun, pinambibisyo lang naman. Ay, huwag mo sabihin na ako pang pinalalabas mo sinungaling dito. Yan ang hirap sa inyo eh. Pasensya na po kayo, Chang. Hindi naman po sa ganon. Tinanong ko lang naman po. Ang akala ko kasi nagbago na siya. Ay nako, ewan ko lang, Odessa. Sa nakikita kong mga ginagawa ng kapatid mo, mukhang malabo magbago yun sa ngayon habang patuloy na nakakatikim ng perang hindi naman niya pinaghihirapan. Isa pa pala ha, ang sabi niya, ayaw ko na raw niyang makausap dahil tsak na sesermonan mo lamang siya. Huwag ka na nga raw umuwi, total naman. Masaya ka na kung nasan ka ngayon. Maniwala ka sa akin, Odessa. Sinabi niyang lahat yun. Napakasama niya. Hindi niya alam kung anong hirap at lungkot ang magkasabay na nararanasan ko rito. Tapos ganun lang palang iniisip niya tungkol sa akin. Di sige. Mula ngayon wala na akong pakialam sa kanya. Bahala na siya sa buhay niya. Total may trabaho naman siyang pinagmamalaki. Kapag nagpadala ako ng pera sa mga susunod na buwan, Chang, huwag mo na lang pong ipaalam sa kanya. Ibili mo na lang ng gamot si Nadnad pero huwag mo nang pahuwakin ng perang galing sa akin ng magaling kong kapatid na si Omar. Matapos ang pag-uusap na yon, labis ang tuwa ni Trining sapagkat batid niyang galit na rin si Odessa sa kapatid nitong si Omar na tanging siya lamang naman ang may kagagawan. Kinahapunan, nang makauwi ang binata ay agad na ibinalita ng kanilang tiyahin ang tungkol sa pagtawag ni Odessa. Talaga po? Naku, salamat naman sa Diyos. Nagpadala po ba siya ng pera para sa gamot ni Nadnad? Paubos na po kasi yung huli kong binili. Ewan ko ba dyan sa atin ninyo? Tumawag lang kanina para sabihin na hindi pa rin daw siya makakapagpadala. Pinag-iipunan niya kasi yung mamahaling bag at sapatos na matagal niya ng pangarap bilhin doon. Ito talagang si Odessa, oo. Mas inuuna pa yung pansariling luho kesa sa inyong mga kapatid niya. Bakit kaya biglang nagkaganoon si ate? Bigla na lang siyang naging maramot at walang pakialam sa amin. Tumawag lang talaga siya para sabihin yun. Para ano? Para inggiting kami at patakamin? Para ipaalam na maayos na ang buhay niya ron tapos kami rito halos mamatay na sa hirap at gutom? Grabe siya. Hindi ko na siya kilala. Totoo pala yung matagal ko nang naririnig na sinasabi ng iba na kapag nakapag-abroad ang isang tao, magbabago talagang ugali kahit pa sa mismong pamilya niya. Wala talaga siyang kwentang ate. Masyado siyang makasarili. Di, ngayon mas nakilala mo na ang totoong kulay ng ate niyo. Ang ipinagmamalaki mong ate noon, halos hindi na kayo kilala ngayon. Huwag ka mag-alala. Ako na lang munang gagawa ng paraan para sa mga gastusin natin dito sa bahay. Total naman, buwan-buwan akong pinadadalhan ni Bianca sa tuwing sasahod siya sa trabaho. Mabuti nga't nabayaran na rin ng anak ko itong cellphone dahil kung hindi, tsak na malilintikan ako kay Aling Nova. Kapag tumawag po ulit si ate, pakisabi sa kanyang ayaw ko na siyang makausap kahit kailan. Ipaalam niyo rin po na galit ako sa kanya dahil masyado siyang makasarili at napakadamot niya.
Nang mag-isa na lamang sa sala ay lihim na tumatawa si Trining dahil sa naidudulot niyang hidwaan sa pagitan ng magkapatid na sina Odessa at Omar. Habang ang binata naman naging abala na sa pag-aasikaso kay Nadnad sa kusina. Sa kabilang banda, hindi maiwasang mainis ni Odessa dahil sa mga sinabi ni Trining tungkol sa kanyang kapatid na si Omar. Nakakainis ka talaga, Omar. Ano ba nangyari sa'yo mula nang umalis ako, naging matigas ng ulo mo at nabarkada ka pa ng husto? Hindi ka na talaga makakatikim ng pera sa akin. Baka gamitin mo lang yun sa luho at bisyo mo. Nagsimula na ring magalit si Odessa kay Omar dahil pakiramdam niya sinasayang lamang ng kapatid ang mga perang ipinapadala at pinaghirapan niya. Makalipas pa ang mahigit 1 taon, kahit ganoon ang sitwasyon nilang magkakapatid, nagpatuloy pa rin ang pagpapadala niya ng tulong pinansyal, ngunit ang tiyahin pa rin nila na si Trining ang tumatanggap noon. Samantala, habang nasa trabaho si Omar at abala sa pagsasalansan ng mga saku-sakong bigas at nag-aayos naman ng mga panindang langis na debote ang amo niyang si Lolo Crispin, napansin ng matanda na tila malungkot ang muka ng binata kaya tinanong niya yon. Abay, Omar, kanina ka pa walang kimura yan ah. Ilang beses mo na yatang pinagbabalik-baliktad ang mga sakong yan. Bakit parang malungkot ka? May problema ba? Masama bang pakiramdam mo? Sabihin mo lang at pwede namang kitang pagpahingahin muna. Hindi po, Lolo Crispin. Okay lang naman po ako at wala pong masamang nararamdaman. Malungkot lang po ako kasi mahigit 1 taon na kaming hindi nag-uusap ng ate ko na nasa abroad. Mahigit 1 taon na? Bakit kayo mo lang naikwento sa akin ang tungkol dyan? Ibig bang sabihin matagal mo na ring dinadamdam ang bagay na yan? Ganun nga po. Tsaka, hindi naman po kasi ako mahilig magbahagi ng tungkol sa pamilya namin kasi ayokong makadagdag sa isipin ng ibang tao. Kung hindi naman kalabisan ayos lang bang malaman ko kung bakit? Napahinga muna ng malalim ang binata bago isa-isang isinalaysay sa matandang amo ang lahat ng mga nangyayari. Pinayuhan siya noon na hanggat maaari ay wag na nilang patagalin pa ang samaan ng loob sa isa't isa dahil ayon sa matanda, ang simpleng sigalot na hindi na pag-uusapan at naaayos ay mas nagiging mabigat pa pagdating ng araw. Maraming salamat po, Lolo Crispin. Kahit papano, medyo gumaan yung kalooban ko. Hindi ko lang po kasi maiwasang magdamdam kay ate kasi bigla siya naging madamot simula nung makapag-abroad. Tuloy yung tiyahin na lang namin na si Chang Trining ang tumutulong para makaraos kami sa pang-araw-araw na pangangailangan, lalo na po sa mga gamot ng kapatid kong sinadnad. Omar, kung minsan ay nabubulagan tayo sa katotohanan at ang mga taong nakakasama natin na inaakala nating totoo ay sila pala ang unti-unting sumisira sa atin. Po? Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo Crispin? Yan ang kasabihang natutunan ko mula pagkabata hanggang pagtanda. Huwag tayong tumingin sa isang anggulo lamang ng pangyayari. Bagkus ay pilitin nating unawain ang magkabilang panig ng kwento. At dahil hindi masyadong naunawaan ni Omar ang ibig sabihin ng matanda, tumango na lamang siya at tinanong ang amo tungkol sa mga deboteng langis na iniisa-isang ayusin sa estante. Nga pala, Lo, may tatanong lang po ako. Ang tagal ko na kasing nagtatrabaho dito sa bigasan nyo at palagi kong nakikitang may mga taong bumibili niyang mga langis na tinda natin dito. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung para saan po yung mga yan. Ay, itong mga langis na ipinapatak at ginagamit para sa ritual ng pambabarang. Po? Ibig sabihin, yung mga bumibili sa inyo mga mambabarang? Tahimik na tumango lamang ang matanda habang patuloy pa rin sa pag-aayos ng mga yon, kasabay ng tila malamig na hangin na nagpaikot-ikot sa loob ng tindahan at marahang dumampi sa kanilang balat.
At kahit tanghaling tapat pa lamang nung mga oras na yun, bahagya siyang nakadama ng kilabot, ngunit para iwaksi ang nararamdaman ay muli na lamang siyang nagtanong. Matagal na po akong nakakarinig ng tungkol sa mga ganyan, pero hindi ako makapaniwala na totoo palang may gumagawa nun. Ano po bang dahilan kung bakit nila naiisipan ng ritual na yon? Maraming dahilan kung bakit nila ginagawa yon. Maaaring dahil sa inggit o matinding sama ng loob na nauuwi sa pagnanais na makapaghiganti. Kung minsan naman, dahil sa matinding pagkaapi o panlalapastangan ng ibang tao at walang kakayahang lumaban, kaya napipilitang gawin ang pambabarang. At posible ring dahil sa matinding galit, dahil sa pagpaslang sa mga mahalagang tao sa kanilang buhay. Nakakatakot naman po pala. Lo, sa totoo lang, hindi naman talaga ako interesado sa bagay na yan, pero gusto ko lang din pong itanong, kayo po ba marunong mambarang? Oo, subalit ang kakayanan ko ay para lamang sa paghihiganti, at kung sakaling may mga taong nais magpagawa sa akin ng ganoon. Bakit? May gusto ka bang ipabarang? Ay, wala naman po, Lolo. Naihiwagaan lang po kasi ako sa mga panindamong langis na yan eh. Total naikwento nyo na sa akin, kaya natanong ko na rin po. Akala ko mayroong tumatarantado at nang wawalang hiya sa'yo. Sabihan mo lang ako kaagad at nang magawa natin ang paraan para tuluyan siyang manahimik at mawala sa mundo. Hindi na lamang sumagot pa ang binata, subalit tumatak sa isip niya ang mga sinabing yon ng matanda. Iniisip niya na wala namang dahilan para humantong siya sa ganoong gawain, at batid din niya na labag yon sa kagustuhan ng Diyos, dahil isa yon sa mga itim na karunungan. Samantala, habang mag-isa sa bahay ay kausap ni Trining sa cellphone ang anak niyang si Bianca mula sa iniwang lugar. Hello, Nay. Ano na? Kailan ka ba ulit magpapadala ng pera? May outing kami ng mga kaibigan ko sa linggo at kailangan kong sumama dahil nangako akong sasagutin ko yung 3 putahe ng handa. Ay, ganoon ba, anak? Sa susunod na buwan pa kasi ulit magpapadala si Odessa Hayaan mo, gagawin ko na lang muna ng paraan. Siguraduhin mo lang, Nay, ha? Tsak na mapapahiya ako sa mga kaibigan ko kapag hindi ko natupad yung pangako ko sa kanila. O siya, sige na, ibababa ko na itong tawag, sayang lang ang load. Wala naman pala akong mapapala sa inyo Matapos nilang mag-usap, nakadama ng pagkataranta si Trining at tila hindi alam kung saan kukuha ng perang ipapadala sa anak, kaya naman isang bagay ang naisipan niyang gawin. Kinabukasan, isinanla niya ang cellphone kay Aling Nova sa halagang 8,000 at agad yung ipinadala kay Bianca. At dahil nakasanla ang telepono ay wala siyang magamit para kontakin si Odessa, kaya naisipan niyang muling humiram kay Aling Nova at muling tawagan ang dalaga. Po? Teka, bakit kailangan niyo pang isanla yun, Chang? Sobra-sobra naman po yung ipinapadala kong pera kada buwan, di ba? Alam mo namang pinambibili ko ng mga gamot ni Nadnad yung pinapadala mo, di ba? Tsaka, tumaas rin kasi yung bill namin sa kuryente nitong mga nakaraang buwan dahil sobrang init na ng panahon dito. Ay, teka nga, Odessa, pinagdududahan mo ba ako? Tiyang naman Alam niyo naman po hindi ko magagawa yon. Nagtanong lang naman po ako pero salamat dahil sinabi niyo yung dahilan. Sige po, sa susunod na padala ko dadagdagan ko na lang ulit para matubos niyo na yung cellphone kay Aling Nova. Muli ay gumuhit ang makahulugang ngiti sa mga labi ni Aling Trining. At nang matapos nila mag-usap ni Odessa, malakas siyang tumawa habang nakatingala sa langit. Ang hindi niya alam, nagpaplano ng umuwi noon sa Pilipinas ang dalaga upang sana ay hulihin sa akto ang mga kalokohang ginagawa ng kapatid na si Omar. Isang hapon, inaapoy ng lagnat ang binatilyong sinadnad, kaya naman lumabas siya ng kwarto at nanghihinang humingi ng tulong sa kanyang tiyahin, na noon ay nakaempake na ang mga gamit at nakahanda ng umalis. Chang, susuka, Nadnad, sakit ulo. Hoy, kutong lupa, huwag mo nga akong artehan. Lalayas na ako kaya wala na akong pakialam sa'yo.
Total nasa akin na muli ang cellphone na to, kaya matatawagan ko na ulit ang ate Odessa nyo para sa akin ang bagsak ng pera kada buwan. Uuwi na ako nang magkasama na kami ng anak kong si Bianca. Kayong mga inutil, dagdag lang naman kayo sa isipin ko, kaya magdusa kayo rito. Tumabi ka nga dyan. Ubod lakas niyang hinawi ang binatilyo na noon ay halos hindi na makalakad. Agad naman yung natumba sa sahig, ngunit muling sinubukang magmakaawa sa tiyahin para humingi ng tulong. Tulong, Tiyang! Sakit ulo, Nadnad! Ay, ano ba tong lintik na bulol na to? Muntik pa ako masukahan. Umalis ka nga dyan bago pa ako maabutan ng Kuya Omar mo. Layas! Habang sinasabi yun, walang tigil niyang sinisipa ang binata kahit nakasalampak na sa sahig habang sumusuka at nanlalambot na ang katawan. Maya-maya pa, nanlaki ang mga mata ni Trining nang makita ang biglang pagpasok ni Odessa mula sa pinto at kitang-kita sa akto ang ginagawa niya kay Nadnad. Tiyang Trining, teka, anong ibig sabihin nito? Bakit nakaimpake ang gamit nyo? Bakit sinisipa nyo si Nadnad? Diyos ko, ang kapatid ko, Nadnad bunso, ano nangyari sa'yo? Natataranta at umiiyak na nilapitan ng dalaga ang kapatid na nakahiga sa sahig na tila ba wala ng malay. Parang naitulos naman sa pagkakatayo si Trining at hindi magawang kumilos habang nanginginig ang buong katawan na nakatitig sa magkapatid. Sa gitna ng pag-iyak ay muling hinarap ni Odessa ang kanyang tiyahin. Yung totoo, Tiyang, ganito bang ginagawa niyo sa kanya nung wala ako rito? At nasan nga pala si Omar? Nasa gala na naman ba? Hayop siya. Sa halip na bantayan niya ang kapatid namin, mas inuuna pa talaga niya ang bisyo. Malay ko kung nasan yung magaling mong kapatid na si Omar. Hindi ko alam kung ano nangyari dyan kay Nadnad. Basta nakita ko na lang siya na nakalupaypay dyan sa sahig, kaya tutulungan ko sana makabangon. Ako pa bang pag-iisipan mo na masama at sisisiin matapos ang kabutihang ginawa ko sa mga kapatid mo? Ako pa pala masama ngayon, Odessa? Pasensya na po, Tiyang, pero pwede niyo po ba muna akong tulungan dalhin sa ospital si Nadnad? Ang taas ng lagnat niya at nagdedeliryo po siya. Tiyang, tulungan niyo naman po ako. Matapos mo akong pagsalitaan na masasama at pag-isipan ng hindi maganda, sa palagay mo tutulungan pa kita? Ang kapal naman ng mukha mo. Ayoko na. Sawang-sawa na ako sa bulok na bahay na ito at sukang-suka na akong makisama sa mga kapatid mong siraulong katulad mo. Aalis na ako. Total naman ay nakabalik ka na uli, kaya dyan na kayo. Matapos pasigaw na sabihin yon ng kanilang tiyahin, mabilis yung tumalikod at agad na tumalilis palabas ng bahay. Naiwan at hindi makapaniwala si Odessa habang kalong-kalong ang kapatid na si Nadnad. Patuloy pa rin sa pagtulo ang kanyang masaganang luha, saka sumigaw ng saklolo. Hirap na ring huminga ang kapatid na nasa kanyang kanlungan at unti-unti na yung napapapikit. Tamang-tama naman na dumating na noon si Omar galing sa trabaho at nanlumo siya sa naabutang tagpo kasabay ng pagkagulat nang makita ang kanyang ate Odessa. Anong ginawa mo kay Nadnad? At bakit nagpakita ka pa rito matapos mo kaming abandonahin na mahigit 2 taon? Wala kang kwenta, ate. Ipinagdamot mo sa amin lahat ng karapatan at kalayaan bilang mga kapatid mo. Hindi ka na dapat umuwi pa rito dahil hindi ka naman namin kailangan. Sa ngayon, hindi na muna mahalaga yan, Omar. Tulungan mo akong madala sa ospital si Nadnad. Nanganganib ang buhay niya. Hindi na sumagot pa ang binata. Sa halip ay agad niyang kinarga ang bunsong kapatid at mabilis na nakalabas para tumawag ng tricycle. Doon ay magkasama silang sumakay patungo sa pinakamalapit na pagamutan. Samantala, habang nasa ospital at nananatiling kritikal ang kalagayan ni Nadnad, saka pa lamang sila nakapag-usap ng mahinahon at masinsinan. Makasarili ka, ate. Madamot ka. Ipinagkait mo sa amin ni Nadnad ang lahat. Masaya na sana kami dahil inasahan namin yung mga pangako mo nun bago ka umalis. Pero napalitan lahat yun ng paghihirap, galit at lungkot.
Lalo na nung iwan mo kami kay Chang Trining na isa palang demonyong nagtatago sa imahe ng isang mabuting tao. Teka, hindi ko maintindihan ang mga sinasabi mo, Omar. Ano bang ibig mong sabihin? Bakit ate? Di ba totoo namang naging madamot ka mula nung nakapag-abroad ka? Ni minsan hindi ka nakaalalang tumulong sa amin kahit maliit na bagay lang. Isang beses ka na nga lang nagpadala ng pera noon pero ipinambayad pa dun sa inutang na cellphone ni Chang Trining. At nung tinanong ko siya kung nagbigay ka ba ng para sa gamot ni Nadnad, anong sinabi mo? Sabi mo raw, hindi ka muna magpapadala dahil nag-iipon ka para sa pambili ng pangarap mong bag at sapatos. Ngayon sabihin mo nga, tama ba yung ginawa mo, ate? Tama ba yun? Napanganga na lamang sa gulat si Odessa at hindi makapaniwala. Matapos ay sinabi niyang buwan-buwan siyang nagpapadala ng pera para sa kanila at inamin na sinasadya niyang hindi bigyan ng binata dahil ayon sa tiyahin, palagi lamang yung nasa galaan at nakikipag-inuman sa kanyang mga barkada, hanggang sa napabayaan na ang kapatid na si Nadnad. At nang mabanggit ni Odessa na nagsumbong din sa kanya ang tiyahin na palaging nasa galaan at naging swail si Nadnad, ay pinatunayan ni Omar na walang katotohanan ang bagay na yon, at pawang mga kasinungalingan lamang din ng kanilang tiyahin. Hindi ko alam ang lahat ng yan, Omar. Maniwala ka sa akin. Hindi kasi kita nakakausap sa tuwing tumatawag ako kapag araw ng linggo. Hindi ba day off mo yon? Linggo? Sino nagsabi sa'yo na araw ng linggo ang day off ko? Kung si Chang pa rin na nagsabi nun, ibig sabihin, mali yung araw na binigay niyang day off ko para hindi tayo makapag-usap. Isinalaysay ni Omar ang lahat ng naging karanasan nila sa piling ng tiyahin, maging ang minsang pagsusumbong ni Nadnad tungkol sa pananakit noon at sa pag-uutos ng mga gawaing bahay na hindi dapat ipinapagawa sa bata. Doon ay napagtanto nila na sinisiraan sila ng tiyahin sa bawat isa. Iba ang sinasabi kay Odessa at iba rin ang salitang ipinararating kay Omar para tuluyan silang magkasamaan ng kalooban. Patawarin mo ko, Omar. Wala akong kaalam-alam sa mga nangyari. Pareho lang tayong biktima ng tiyahin natin. At tandaan mo palagi na kailanman hindi ako naging maramot sa inyo dahil kahit gano'n ang mga sinasabi niya sa akin tungkol sa iyo, nagpatuloy pa rin ako sa pagbibigay ng allowance niyo, pero siya lang pala nakikinabang. Napakasama niya. Wala siyang kasing sama. Patawad din ate dahil napag-isipan kita ng masama at nagtanim ako ng galit sa iyo sa mahigit 2 taon na pagkawalay mo sa piling namin. Ngayon alam na natin kung sino talagang ugat ng lahat ng ito. Isa pa nga pala, pagdating ko kanina, kitang-kita ko kung paano niya pinagsisisipa si Nadnad kahit nasa sahig na yung bata. Pero nung tinanong ko siya kung bakit niya ginagawa yon, syempre hindi siya umamin. At kahit alam ko ng totoo, hindi ko muna yun sinabi sa kanya dahil nagmakaawa pa akong tulungan niya para isugod namin sa ospital si Nadnad. Pero doon ka napatunayan ng kasamaan niya, lalo na nung iniwan niya kaming dalawa ng walang kasama. Mabuti na lang at dumating ka. Wala siyang kasing sama, ate. Pumunta siya dito para pagsamantalahan tayo at sirain ang lahat. Kapag may masama nangyari kay Nadnad, tinitiyak ko hindi ko siya mapapatawad. Gagantihan ko siya sa kahit na anong paraan na magagawa ko. Matapos yun, umiiyak na nagyakapan ng magkapatid habang hinihintay na magising si Nadnad. Ngunit makalipas ang halos 1 oras, sa kasawiang palad ay tuluyan ng binawian ng buhay ng kanilang bunsong kapatid. Halos mawalan ng malay si Odessa sa sakit at bigat na kanyang nararamdaman, habang si Omar naman dahil sa pinaghalong galit at paghihinagpis ay paulit-ulit na pinagsusuntok ang dingding ng silid. Tuluyan na nga silang nagalit sa tiyahin na si Trining. Isang araw, sinubukan nilang mag-imbestiga at magtanong-tanong sa mga kapitbahay, ngunit mas lalo silang nagulat sa nalaman mula kay Aling Nova na pinagsanlaan ni Trining ng cellphone. Mabutit nagkaroon tayo ng pagkakataong mag-usap, Odessa. Ang totoo niyan, naisanla nga sa akin ni Trining yung cellphone dati.
Pero hindi totoo ang dahilan na dahil kinapos sila ng pera at panggastos. Alam ko namang sobra-sobrang pinapadala mo para sa mga kapatid mo, kaya nga nagtataka ko kung bakit itong si Omar kayod kalabaw pa rin sa pagtatrabaho at halos hindi na magpahinga. Naaawa nga ako sa kanila, Aling Nova. Sila nagdusa ng wala akong kaalam-alam dahil sa kasakiman ng tiyahin namin. At tungkol nga po pala dun sa pagsasanla niya ng cellphone, ano po bang dahilan? Ipapadala niya raw kasi yung pera sa anak niyang si Bianca. Yun, tama ba? Yun ang pangalan. A-attend daw sa outing ng mga kaibigan kaya humingi ng panggastos sa kanya. At ayun, isinanla niya yung cellphone. Maraming salamat po, Aling Nova. Malakas po ang kutob ko na ipinapadala niya lang sa anak niyang yun ang mga perang galing sa akin na para sana sa mga kapatid ko. Ganun na nga, ate. Tsaka, hindi pala totoo yung sinabi niya noon na nagpapadala sa kanya yung anak niya bilang tulong sa amin kada buwan. Wala talaga siyang kasing sama. Kumukuha lang pala siya ng konting halaga mula sa mga pinapadala ko at yung iba'y doon na niya binibigay sa buwisit niyang anak. Lahat ng perang ginagastos niyo sa bahay ay galing lang sa maliit na sweldo mo, Omar. Ngayon, mas malinaw na sa akin ang lahat. Patawarin mo sana ako. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, ate. Sabi ko naman sa iyo lahat gagawin ko para sa pamilya natin. Pasalamat na lang talaga ako dahil hindi ako nawalan ng trabaho noon habang wala ka. Ikaw ang tunay na huwarang kapatid, Omar. Huwag ka mag-alala. May naipon akong malaking halaga sa bangko. Babawi ako sa'yo. Magsisimula ulit tayo. Sige po, tutuloy na po kami, Aling Nova. Maraming salamat ulit sa mga impormasyon na ibinigay niyo sa amin. Dahil sa patong-patong na nagawang kasalanan ng kanilang tiyahin, hindi na rin mabilang sa daliri ng magkapatid ang galit at planong paghiganti para dito. Kaya naman, isang desisyon ang ginawa ni Omar at yon ay ang ipabarang ang sariling tiyahin sa kanyang amo na si Lolo Crispin. Natagpuan na lamang nila ang kanilang sarili na magkasamang nagpunta roon nung araw ng Biyernes kung kailan sarado ang tindahan ng matanda. Isulat mo ang buong pangalan ng taong gusto mong ipabarang sa dahon ng saging na ito, Omar, para masimulan ko na ang ritual. Matapos maisulat ng binata ang buong pangalan ng kanilang tiyahin, inilagay ng matanda ang dahon sa ibabaw ng kulay puting pinggan. Kasunod noon, pinatakan niya ang dahon ng langis mula sa botelya at laking gulat nila sa sunod na nakita. Tingnan mo, ate, parang naguhugis tao yung ipinatak na langis ni Lolo Crispin sa dahon ng saging. Oo nga, pero hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na totoong nangyayari to. Malapit na ako magsimula. Sandali lamang at may kukunin lang ako sa aking kwarto. Hintayin niyo ako dito. Saglit na pumasok sa silid ang matanda at nang muling lumabas ay may hawak na yung 3 iba't ibang sukat ng garapon at ipinatong yon sa lamesa. Binuksan niya yon at isa-isang inilabas ang mga insekto. Mga malalaki at kulay pulang langgam, salagubang at alupihan. Ipinatong niya ang mga yun sa dahon na may hugis tao. Agad na nagsikapit ang mga insekto sa bahagi kung saan nakasulat ang pangalan ni Tiang Trining. Sige mga kawal kong insekto na nililikha ng dilim. Unti-unti niyong ukitin ang katawan ng taong yan at tuluyang isama sa hukay ng kamatayan. Yun ang narinig nilang inusal ni Lolo Crispin. Bago yun nagsimulang magsalita ng mga sagradong orasyon na siya lamang ang tanging nakakaintindi. Maya-maya pa, ipinulupot niya ang dahon ng saging. Pumaloob doon ang mga naturang insekto sa kanya tinalian ng abaka at muling inorasyonan. Grabe ate, ganyan palang ginagawa ng mambabarang. Ngayon ko lang nakitang ginawa yan ni Lolo Crispin. Sa totoo lang, Omar, hindi ko naman gustong kitlin ang buhay ni Tiang Trining. Kahit papano kadugo natin siya at naging parte siya ng pamilya natin. Pero dahil sa lahat ng kasamaang ginawa niya sa inyo habang wala ako, sa mga pagsasamantala niya sa kahinaan ninyo at higit sa lahat, sa panloloko niya sa akin sa mahigit 2 taon,
sapat na siguro maging kabayaran ng buhay niya. Naniniwala ako sa mga sinasabi mong yan, ate. Pero sa ganitong pagkakataon, hindi natin kailangan pairali ng awa dahil siya man, wala rin nun. Para sa lahat ng kasamaang ginawa niya, yan ang nararapat sa kanya. Habang nasa ganoon silang pag-uusap, nakita nilang biglang tumahimik si Lolo Crispin sa pagdarasal at bumaling yun sa kanila, saka ngumiti at isa-isang iniligpit ang mga ginamit na kasangkapan bago nagsalita. Hindi ko man nasaksihan ang buong pangyayari sa buhay ninyong magkakapatid. Sapat na mga inilahad yung kwento sa akin para tuluyang kitlin ang buhay ng inyong tiyahin. Patawarin nawa ako ng poong may kapal. Batid kong sisingilin din ako ng langit dahil sa ginawa kong ito. Ngunit sa ngayon, ipapaubaya ko na lamang muna sa Diyos ang tamang paghahatol. Karapatan ninyong makamta ng katahimikan at kapanatagan ng inyong mga puso. At mas lalong kailangan ng kapatid ninyong sinadnad ang dalisay at payapang pamamaalam mula sa lupa, patungo sa kung saan man siya dadalhin ng kanyang kamatayan. Maraming salamat po sa tulong niyo, Lolo Crispin. At gusto ko ring pasalamatan kayo dahil hindi niyo hinayaang mawalan ng trabahong kapatid ko habang wala ako. Batid ko rin pong hindi lang kayong uusigin ng Diyos sa ginawa nating ito. Ngunit, nauunawaan kong ito lamang ang tanging paraan para makaganti sa walang hiya naming tiyahin na sumira sa buhay namin. Hindi ko po makakalimutan lahat ng kabutihang nagawa at aral na binigay niyo sa akin, Lolo Crispin. Kukunin ko na rin po ang pagkakataong ito para magpaalam sa inyo. Magsisimula na po ulit kami ng panibagong buhay ni ate at kung ano man po ang mga plano namin, sana po patuloy niyo pa rin kaming ipagdasal. Wala kayong dapat na ipagpasalamat dahil akong dapat na nagsasabi noon. Nauunawaan ko na kailangan mo ring hanapin ang sarili mong buhay sa piling ng tunay mong pamilya at huwag kayo mag-alala dahil palagi lamang bukas ang pintuan ng muntikong tahanan, anuman ang mangyari hanggat nakatapak ako sa lupa. Napayakap na lamang si Omar sa matandang amo na pinagtrabahuhan ng mahigit 3 taon. Naging mabuti yun sa kanya at ni minsan hindi noon ipinaramdam na isa lamang siyang trabahador at simpleng tauhan. Matapos ay kumalas sa pagkakayakap si Omar, saka nagtanong sa matanda. Lo, paano po namin malalaman na tumalab na sa kanya yung ginawa niyong ritual? Isa sa mga araw na ito, gagawa ng paraan ng pagkakataon para makarating sa inyo ang madilim na sinapit ng inyong tiyahin. Maaaring isang kaanak ang magbalita sa inyo, kadugo o malapit na kaibigan. Ngunit isa lamang ang nasisiguro ko, nalalapit na ang pagtatapos ng kanyang buhay. Matapos yun sabihin ng matanda, umihip ang malakas na hangin sa buong paligid, kahit sarado ang buong kabahayan. Nang igala ni Omar ang paningin, nakita niyang tila isinasayaw ng hangin ang mga kasangkapan sa loob ng munting tahanan ng matandang amo. Kasabay noon ay ang pagkalat ng hindi maipaliwanag na amoy ng tila pinaghalong nabubulok na laman ng hayop at bulaklak ng patay. Ilang saglit pa, muling nagsalita si Lolo Crispin. Ang amoy ng kamatayan, halimuyak na tanda ng pagpanaw at simoy ng hangin na nagbabadya ng pagsakop sa hukay ng walang hanggang kamatayan. Nakakakilabot. Siguro, Lolo, kung hindi namin kayo kasama ngayon, baka tumakbo na ako palabas nitong bahay. Pero sige po, alis na po kami ng kapatid ko. Maraming salamat po ulit sa inyo. Matamis na ngiti na lamang ang itinugon ng matanda at saglit pang hinaplos ang kani-kanilang mga bunbunan, saka bumulong na tila orasyon para sa kanilang proteksyon. Matapos ay magaan ang kalooban na umalis sa magkapatid. Samantala, makalipas ang ilang araw, habang nasa bahay nila si Trining kasama ang kanyang anak na si Bianca, ay ilang araw na rin siyang hindi makatulog dahil sa mga kakatwang nangyayari sa kanya. Ano ba kasing problema niyo, Nay?
Mula nang umuwi kayo rito galing kina Ate Odessa, nagkaganyan ka na. Ano ba yung mga butlig-butlig na tumutubo sa buong mukha mo? Tapos may tubig pa sa loob. Hindi ko nga alam, anak eh. Sa totoo lang, ito nagpapahirap sa akin matulog sa gabi dahil sa sobrang kate. Tapos pag kinakamot ko naman, biglang sumasakit. Tsaka, anak, bukod dito may mga kakaiba pa akong nararamdaman tuwing madaling araw. Yun na nga eh. Napapansin ko parang bigla ka nalang sumisigaw at napapabalikwas ng bangon habang natutulog. Binabangungot ka ba noon, Nay? Oo, anak. May nakikita akong napakalaking tao na kulay itim ang buong katawan. Tapos, isinasama niya ako at tinutulak sa malalim na hukay. Kaya bigla ako nagugulat kahit tulog na tulog. Ano raw po bang sabi ng doktor dito sa health center natin? Ano raw pong sakit mo? At bakit hindi ka man lamang mabigyan ng gamot para dyan? Yun nga rin ang problema. Hindi raw nila makita kung anong sanhi nito kaya hindi rin ako mabigyan ng tamang gamot. Tapos doon naman sa sentro, ganun din ang sinabi ng mga doktor. Natatakot na ako, anak. Baka kung ano na ito. Baka naman kasi, Nay. Wag naman po sana. Naisip ko lang na baka binabarang ka lang kung sinong tao. Ilang araw ka na kasing ganyan at palala ng palala yung mga butlig mo. Namumulan at parang nagnanana rin, oh. Ilang araw pa ang lumipas. Sinubukan pa rin ni Bianca na dalhin sa mas malayong ospital ang kanyang ina. Ngunit wala pa rin nakita ang mga doktor na sanhi ng sakit noon. Sa pagod ay nagpasya na lamang siyang iuwi ang kanyang nanay upang subukan ang mga halamang gamot. Inakala niyang maayos na ang lahat dahil bumuti naman ang lagay ng ina nang makainom yun. Ngunit makalipas ang 2 araw, mas ikinagulat niya pa ang kalagayan ni Trining. Nay, bakit ang dami mo ng bukol sa katawan? Saan galing ang mga yan? Tsaka, bumalik din yung mga butlig mo sa katawan at mas malala pa ngayon. Hindi ko na alam, Bianca. Baka ito ng katapusan ko. Ikuha mo ako ng tubig, anak. Naninikip ang dibdib ko at sobrang sakit ng ulo ko. Agad namang kumilos ang dalaga para kumuha ng tubig at nang makabalik siya ay halos mapasigaw sa kanyang nakita. Sumusuka ng langgam na pula si Trining at mula sa tenga noon ay naglalabasan ang mga salagubang, kasabay ng pagpupulasan ng alupihan sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nay, ano pa nangyayari sa inyo? Diyos ko, tulungan niyo kami! Hindi na makapagsalita ang ginang habang pagapang na lumalapit sa kanyang anak at humihingi ng tulong. Matapos yun, isa-isa na ring nagsiputukan ang mga bukol at sugat niya sa katawan na naglalabas ng kulay itim na likido at may masangsang na amoy. Hindi na makalapit pa si Bianca sa kanyang nanay sapagkat hindi na rin niya mapigilang masuka dahil sa labis na pandidiri. Kasunod noon ay bumulwak sa bibig ni Trining ang sandamakmak na buo-buong dugo na siyang nagpahinto sa kanyang paghinga. Nay, huwag niyo akong iiwan mag-isa. Wala na nga si tatay tapos pati kayo aalis na rin. Paano na ako ngayon? Paano ako mabubuhay nang wala kayo? Nay, gumising ka, parang awa mo na. Makalipas ang ilang araw, dulot ng labis na kalungkutan dahil sa pagkamatay ng ina ay napagpasyahan ni Bianca na magtungo kina Odessa at Omar para doon makitira sapagkat mag-isa na lamang siya at wala ng ibang mapuntahan. Ngunit nanindigan ng magkapatid na hindi na kailanman magkakaroon ng anumang kaugnayan kay Bianca at hindi na rin mag-aabot ng anumang tulong mula sa kanila. Umiiyak na isinalaysay ng dalaga ang nangyari sa kanyang ina hanggang sa kung paano yon tuluyang namatay. Pasensya ka na, Bianca. Alam ko magpinsan tayo at hindi namin yon kailanman makakalimutan ni Omar. Pero mukhang kayo yata ng nanay mo nakalimot na magkamag-anak at magkadugo tayo. Kaya hindi na namin problema kung wala kang matirhan ngayon.
Mas mabuti siguro kung sumama ka na lang din sa nanay mo. Tutal naman pareho kayong mga kampon ng kasamaan. Ate Odessa, Kuya Omar, parang awa niyo na, pakiusap. Umalis ka na, Bianca. Hindi mo narinig yung mga sinabi ni ate. At gusto ko ring malaman mo, masaya at kontento na kami kahit wala kayo sa buhay namin. Nagkamali kami noon kung bakit hinayaan naming makapasok sa buhay namin ang nanay mo na inakala naming anghel, pero ang totoo, isa palang kampon ng kasamaan. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Layas! Wala nang nagawa pa ang dalaga. Sa halip ay malungkot at laglag ang mga balikat na naglakad na lamang yon papalayo. At dahil sa labis na kalituhan at pagkawala sa sarili ay hindi niya napansin ang pagdating ng isang rumaragasang truck nang siya ay tumawid sa kalsada. Nasagasaan siya noon at nakaladkad sa simento hanggang sa magkadurog-durog ang katawan at kumalat sa paligid ang kanyang dugo. Samantala, habang magkausap ang magkapatid sa kanilang bahay, tama nga yung sinabi ni Lolo Crispin, Note, na isa sa mga araw na ito, may magbabalita sa atin ng tungkol sa nangyari kay Chang Trining at mismong anak niya pa. Hangarin ako sa angking galing ng matandang yon. Siguro kung hindi lang kasalanan sa Diyos yung ritual na ginagawa niya, wala na sanang masasamang tao dito sa mundo. Pero ate, aaminin ko, hindi ako masaya sa sinapit ni Chang Trining. Pero alam kong malalampasan ko rin ang lungkot na to at isang araw, makakalimutan ko rin ang lahat ng mga pangit na naging karanasan natin. Sang-ayon ako dyan, Omar. Sino ba namang matinong tao ang magiging masaya dahil sa kapahamakan ng iba, di ba? Wala naman siguro. Ipagdasal na lang natin siya at baka iligtas pa ng Diyos ang kaluluwa niya kung totoong ang sa langit talaga ang punta niya. Mahigpit na nagyakapan ang magkapatid. Bangon ang mga pangako sa isa't isa na simula ng araw na yon, hindi na sila muling magkakahiwalay at magsasama sa hirap at ginhawa. Makalipas ang ilan pang buwan, ginamit ni Odessa ang naipong pera para sa pagbubukas ng sariling negosyo sa palengke at pinagtulungan nilang pagyamanin yon ng kanyang kapatid na si Omar. Yon! May kalungkutan man ang kwento, pero tagumpay pa rin. Maraming salamat po ulit sa walang sawang pakikinig sa Kwentong Enteng. Dahil dyan, meron na naman tayong shout out. Kita nyo naman, sorpresa yan. Hi po sa lahat ng mga taga Marinduque from Susan Mabuti. Hi din po kay Renato Gagelonia, kay Babylin Lincalio, kay J.R. Michael Jomer Angelo, especially kina Ate Eileen at Ate Matet from Mikey Michael. Hi rin po kay Marilyn Patricio. Hi kay Tino Ramos, kay Chris Gel Mamado, Grace Umali, Yak Queen, kay Teresa, kay Billy Ray Jenny at Hubby Ray Buendia from Lucy Buendia. Hi din po kay Ramil Espiritu at Ami Viray, kay Emily Mohar, kay Sugar Alvarado Creo, kay Tita Hani Alvarado Creo, from Jana May Creo. Hello po kay Green Arrow, kay Ras Online Shopee, kay Nita Canillas, kay JJ at Mirna Castro na magka-office mate, kay Rose Toreno from Negros, Canlaon City, kay Robina Flamiano, Miko, Kate, Hana, Audrey, Nico, JD, Sabi, happy birthday po kay Mau Gawaran from Leia Gawaran. Hi din po kay Donna Riparip, kay Andy John Albonia, sa Cabiasa at Balino family from Maris Balino, kay Virginia Pontillas, kay Marjeline Pasil, kay Catalea Soto, hello po kay Rosemary Cao, kay Nur OFW Riyadh, kay Virginia Belay, kay Marie Chris Anzures, Helen Flores, Marites Bryce, Mirna Alfaro, kay Marilyn Rovillos, kay Margie Banosong, Celia Tolentino, Yang Pasardan, hello po kay Josie Anivan, kay Jovelyn Rania, kay Mary Jane Flores, Rogelio Moresquita, Jobel Baldonasa, Lady Dam, Adele
Cuadrillero, kay Agueda Hoson, kay Mama Riza, kay Kurt Mina, kay Shirley Preglo, kay Normita Legaspi, kay Marilu Guevara at Sanaling Family. Hello po kay Marjorie Dequila, kay Chantal Vlogs, kay Chelsea Taruk, kay Mel Santarita, kay Rose Da Baquel, kay Janner Duran, kay Jessica Sobremonte, Peter Tom Galindez, kay Juvelin Rania, kay Aida Paz, hello po kay June Mateo, kay The Archie or Thearchy, kay Joy Aniban, kay Chris Alcantara, kay Lynn Manicane, kay Isabelita Biatingo, hi din po kay Neneng Maria Love, happy birthday po kay Marian de la Fuente nung March 26. Pasensya po, late na, pero it's better than never. Hi po kay I Am Black, kay Arlene Corpus, kay Cutie Meow Meow, kay Ruel Barrera, at kay Vines 27. Para po sa mga hindi pa natin nabanggit, marami pa po tayong video. Bukas po ulit, promise. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.